Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Lay Almeida Malyari, beloved daughter po ng ating beloved pastor, beloved Stam Pastor. Amen. Praise the Lord. At sa ating pagpatuloy, narito po tayo ngayon sa pakinig ng salita ng ating pinakamahal Panginoon. At narito po ang aming beloved ordained preacher, beloved Brother Nilo de Guzman. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Glory to God. Hallelujah. Mga kapatid, tayo po ay dumako po sa panalangin, mga mahal ko, sa ating pong Word of God na ating pong tatalakayin sa gabing ito. Samahan po ninyo kami, mga kapatid, sa ating pong panalangin. Amen. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Mahal Panginoon, muli sa gabing ito, O Diyos, na pinagpala mo, mahal Panginoon, bawat sa amin. Narito kami, O Diyos, hallelujah, Lord God, sa aming pong aralin, mahal na Panginoon. Salamat sa mga patutuo namin na pakinggan. Salamat, O Diyos, hallelujah, Lord God, na napakabutit, napakabait mo sa amin. Minsan pa, O Diyos, sa panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos, gabayan mo na awa balingkod sa kanangkin, wala akong magagawa, Amang Banal. Langisan po ninyo ang inyong salita, O Diyos. Samahan mo ng pag-ibig at kapangyarihan. Pagpalain mong aming mga kababayan, aming kapatiran. Mahal na Panginoon God, buksan mo kalang puso't pang unawa, O Diyos, sa kaligtasan. Lord, in the mighty name of Jesus we pray. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God, mga minamahal. At tayo po, mga kapatid ko, ay magbukas ng ating mga Biblia. Ihanda po natin, mga mahal, ang Ecclesiastes chapter 12 verse 7. At bago po natin basahin yan, mga mahal, pinakamataas pong papurit, luwalhati at pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamalapan Sus lamang. At ako po ay nagbibigay ng double honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen, hallelujah. Ganon din po ang kanyang minamahal at butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family. At patuloy nating pag-alaala, mga mahal, sa ating beloved Honorable Stan Pastor Linese Almeida. Amen. Hallelujah. Sa inyo pong lahat, mga kapatid, sa aking mga kapwa mga ngaral ng ating mahal na Panginoon sa iba't ibang sulok ng ating bansa, sa labas ng ating bansa. Mga kapatid, pagsalusaluhan po natin ang Word of God sa gabing ito. Sabi ng Bible, mga mahal, bago natin sa Tagalog, the dust return to the earth as it was, and the Spirit shall return unto God who gave it. Amen. Sa Tagalog po. Ito po, Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 7. At ang alabok ay mauwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay mabalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Mahal ang Panginoon magpala sa Kanyang salita, mga kapatid. Meaningful life, mga minamahal, ang tatalakayin po natin. Meaningful life, makabuluhang buhay, mga kapatid. Hallelujah. At ito po ay mga minamahal, napakahalaga sa ating pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya po, ang bawat sa atin, mga minamahal, ay ini-encourage namin. Bawat isa po sa ating mga kababayan, ini-encourage namin, mga minamahal, na tayo po'y maglingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Bakit po, mga kapatid? Sapagkat ang ating mahal na Jesucristo lamang, mga minamahal, ang makapagbibigay sa atin ng totoong makabuluhang buhay, mga kapatid ko. Hallelujah. At mga minamahal, ang buhay po natin, mga kapatid ko, ay galing sa Diyos yan. Amen. Ang ating buhay ay galing sa mahal na Panginoon, regalo ng dakilang Diyos sa atin ito, mga kapatid ko. Sabi ng Genesis chapter 2 verse 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. Amen. Praise God, mga minamahal. Tagalog po, mga kapatid. Dito po, Genesis, Kapitulo 2, versikulo 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Amen. Hininghan tayo, mga minamahal, ng hininga ng dakilang Diyos natin. Kaya nagkaroon tayo ng buhay, sabi ng Biblia. So tayong lahat, mga kapatid, ay alabok lang sa ating mahal na Panginoon. Lahat po tayo. Hiningahan lang tayo ng dakilang Diyos. Kaya tayo po'y nagkaroon ng buhay. Kaya tayo po'y nagkaroon, mga minamahal ko, ng hininga, mga kapatid, sapagkat ito'y galing sa dakilang Diyos. So kung di tayo hiningahan ng dakilang Diyos,
Mga minamahal, kung hindi po hiningahan ng dakilang Diyos ang tao, ano po ang tao? Dust. Alikabok. Mga minamahal. Lahat po tayo, alikabok. Kaya nga, yung mga namamatay ngayon, mga minamahal, ano po ang kanilang patutunguhan pagdating sa libingan? Nagiging lupa. Bumabalik sa alabok, mga kapatid. So kaya nga, mga minamahal, ang buhay na ito, mga kapatid ko, ito po'y greatest gift of God sa atin. Thank you, Lord. Praise the Lord. Ito po'y dakilang regalo ng dakilang Diyos sa atin, mga minamahal. At minsan, alam nyo, mga kapatid ko, na underlook natin o hindi po natin na-appreciate, mga minamahal, ang buhay na ito na regalo ng Diyos sa atin. Mga kapatid ko, ang iba po ay nagmamalabis na sinisira sa pamamagitan ng bisyo. Sa pamamagitan ng mga minamahal, alak na pinanggagalingan ng kaguluhan, ng shabu, mga minamahal. Iba't ibang sigarilyo, mga kapatid, na nasisira po ang buhay natin, mga minamahal. Minsan, binabaliwala natin, mga kapatid, no? Mga minamahal, ang iba po'y namimiloso po pa, mga kapatid ko, kapag sinasabi mong ang bisyo nakakasira ng katawan, mga kapatid. Mahal, dahil minsan, mga kapatid ko, sa maraming kaabalahan din ng tao, kaya minsan ay inaabuso ang katawan, hindi natin naiingatan ng katawan, mga minamahal ko. Minsan akala naman natin walang kwenta ang mabuhay dahil sa dami po ng problema. Ang iba po ay nagbibigti na lang dahil feeling nila wala silang pag-asa, mga minamahal. Nilikha silang mahirap ang buhay, mga kapatid ko, mamamatay na mahirap. Ay, mahal, dapat po ang tao ay hindi nawawala ng pag-asa. Amen. Nilikha tayong lahat ng dakilang Diyos for a purpose, mga inmahal. May layunin ng dakilang Diyos. Lahat po tayo, meron pong divine purpose, mga inmahal ng Diyos. Kaya tayo isinilang dito po sa mundo, mga kapatid. Hallelujah. At kung basahin ulit natin, mga inmahal, basahin natin Ecclesiastes chapter 12, verse 7, mga kapatid. Ang sabi rito, ang alabok ay mauuwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa, ang espiritu, ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Mga minamahal, anong pagkaunawa mo sa talatang ito, mga kapatid? Ang talata pong ito ay nagpapakita ng ang ating buhay ay babawiin muli ng mahal na Panginoon ito. Mga minamahal ko, ito po'y hiram. Pinahiram ng dakilang Diyos sa atin. Ang sabi ron mga minamahal, ang katawan natin, mga minamahal, ay mauuwi sa lupa. Magiging alabok muli, mga kapatid. At ang espiritu, mga minamahal ko, na pinahiram ng dakilang Diyos, ay babalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Amen. Kaya sa oras na hindi natin inaasahan, mga minamahal, at sa oras, mga kapatid, na babawiin ng dakilang Diyos ang buhay natin, ano man pong sitwasyon, ano man pong kalagayan, mga minamahal ko, sa ating buhay, masaya man tayo sa panahon na yan, malusog man tayo, wala tayong sakit, mga minamahal, nagdiriwang tayo ng kaarawan, mga kapatid ko, nagdiriwang tayo ng family reunion, mga kapatid. Pero mga minamahal, kapag panahon na nang kukunin tayo at babawiin ng dakilang Diyos ang buhay natin, hindi naman hihintayin ng mahal na Panginoon na palampasin yung kasiyahan mo Mga minamahal, kahit sa gitna po ng kasiyahan, mga kapatid, kapag oras mo na, kukunin na ng dakilang Diyos ang hiram nating buhay. Mga minamahal, wala po tayong magagawa. Sabi ng Ecclesiastes chapter 3, verse 1 hanggang 4, to everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to pluck up that which is planted. A time to kill, and a time to heal. Verse 3, a time to break down, and a time to build up. Sa verse 4, a time to weep, and a time to laugh. A time to mourn, and a time to dance. Yan lang po ang buhay natin, mga minamahal. Lahat ng bagay dito sa mundo, merong kanya-kanyang kapanahunan, mga kapatid ko. Tingnan nyo sa Tagalog po, mga kapatid. Dito po, Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 4.
Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon ng bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinatanim, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng pagiba at panahon ng pagtatayo. Hallelujah. 4 po, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, Yes. panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Yan. Amen. Kanya-kanyang kapanahunan, mga minamahal. Oh. Kaya lagi nating isaisip, mga kapatid, na huwag nating kalilimutan ito. Ano tayo sa harap ng dakilang Diyos? Sino tayo sa harap ng ating dakilang Diyos? Putik lang tayo. Tingnan niyo yung Jeremiah, chapter 18, verse 6. Mga mahal. Dakilang Diyos ang nagsalita dito, mga kapatid, kung ano tayo sa kanyang harapan. Behold, as the clay in the potter's hand, so are you in my hand, sabi ng dakilang Diyos, O house of Israel. Dito po, Jeremias, Kapitulo 18, versikulo 6. 6. Usang bahayan ni Israel, hindi baga ako makagawa sa iyo ng gaya ng paggawa ng magpapalayok na ito? Sabi ng Panginoon, narito kung paano ang putik sa kamay ng magpapalayok, gayon kayo sa kamay ko o sambahayan ni Israel. Amen. Kung gaano ang putik sa kamay ng magpapalayok, ganun kayo sa akin, sabi ng wala Panginoon. Praise the Lord. Ganun kayo sa harap ko. Hallelujah. Kaya mga minamahal, tularan natin si King David, mga kapatid. Isang hari na sigurista sa buhay. Makapangyarihan, mga minamahal. Wala pong makapipigil sa gusto niyang gawin sa kanyang kaharian. Pero gusto niyang makasiguro, mga kapatid. Gusto niyang makatiyak sa kanyang buhay. Kaya ang kanyang panalangin, mga minamahal, ay nandun po sa Psalms chapter 90 verse 12. Sabi po ng talatang ito, teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Mga minamahal, yan ang panalangin niya. Dakilang Diyos, ituro mo sa amin, ituro mo sa akin ang pagbilang ng aking kaarawan upang gamitin ko ang buhay na ito sa katalinuhan. Yan, mga minamahal ko, ang sinabi ni King David. Basahin natin sa Tagalog, beloved. Dito po, mga awit, Kapitulo 90, versikulo 12. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga karawan upang kami ay magtamo sa amin ng pusong may karunungan. Purihin ang dakilang Diyos. Kaya mga mahal ang tao ngayon, tingnan nyo, mga kapatid ko, hindi na katulad ng tao noon. Mga minamahal, paigsi ng paigsi ang buhay ng tao ngayon. Sa panahon po ng lumang tipan, mga kapatid ko, si Adan, may mahal, ay nabuhay ng 930 years old. Kulang ng 1,000, mga mahal. Si Methuselah, mga kapatid, nabuhay po siya ng 969 years old. Mga mahal. Ang hahaba ng buhay ng tao noon. Pero ngayon, anong tao ngayon, mga mahal? Sinukat na ng dakilang Diyos ngayon ng tao. Psalms chapter 90 verse 10. Mga kapatid, tingnan mo. Dito po, mga awit, Kapitulo 90, versikulo 10. Ang mga karawan ng aming mga taon ay 70 taon, o kung dahil sa kalakasan ay umaabot sa 80 taon. Gayumay, ang kanilang kapalaluan ay hirap at panglawan lamang, sapagkat madaling mapapawi at kami ay nagsisilipad. Amen. Amen. Our days may come to 70 years or 80. 80. If our strength endures, sabi niya rito, yet the best of them are but trouble and sorrow. Biro niyo, mga minamahal, ang 1780 binigay sa atin ng dakilang Diyos, punong-puno pa ng kabagabagan ang buhay, mga minamahal, kapag wala kay Kristo. Kapag wala sa ating dakilang Diyos, punong-puno ng kabagabagan ang iyong buhay. Wala kang kapayapaan, mga minamahal. Wala kang katiwasayan sa buhay, mga kapatid. Kapag hindi mo nakilala yung Creator, mga mahal, ang nagpahiram ng buhay natin, mga kapatid ko, hindi kumpleto ang buhay mo. May kulang. Kahit marami kang pera, mga mahal. Kahit mataas ang iyong pinag-aralan. Kahit magandang trabaho mo. Kahit na ang lalaki ng mga bahay mo, mga minamahal, may kulang pa rin. Amen. Si Kristo ang dakilang Diyos. Yung may-ari ng buhay natin, mga kapatid. Kaya nga may layunin May divine purpose, mga kapatid ng dakilang Diyos Anong layunin, mga mahal?
Binuhay tayo ng dakilang Diyos to worship Him, Amen. to serve Him, mga mahal. Yun ang pinaka number one priority. Bakit tayo po ay binuhay sa mundong ito, mga kapatid? Hallelujah. Kaya nga ito po yung tinatapik natin, mga mahal, every New Year, mga kapatid. Tinatapik natin ang bagay na ito, mga minamahal. Napakahalaga po nito, mga kapatid ko. Oh. Napakahalaga, mga minamahal, nitong ating pag-aaralan, pinag-aaralan, mga kapatid. Oh. Mga minamahal. Wala tayong pwedeng gawin, mga minamahal, sa buhay natin. Kundi yung tayo po yung maglingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Wala na, mga minamahal. Ang buhay natin, mga kapatid ko, ay hiram sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman, mga minamahal, ang banal na gawain ito, mga kapatid, kami nagpapasalamat sa dakilang Diyos at lahat tayo dapat magpasalamat. Amen. Sapagkat, mga minamahal, dahil sa Jesus Miracle Crusade, nakilala natin ang ating mahal na Amen. Panginoon. Thank you, Lord. Mga mahal, nalaman natin ang kahalagahan po ng buhay, mga kapatid. Amen. Dati-dati ang aming mga buhay, mga minamahal, galing kami sa mga bisyo. Amen. Galing kami, mga mahal, sa mga iba't ibang kasalanan, mga kapatid ko, na makasisira ng aming katawan. Pero salamat sa dakilang Diyos, mga kapatid. Binuo ng dakilang Diyos, Amen. mga minamahal. Praise the Lord. Pinagpala ang buhay, mga minamahal, ng mga naglilingkod sa dakilang Diyos sa banal na gawaing ito. Hallelujah. Kaya, mga minamahal, ang buhay natin ngayon, mga kapatid, kung sinabi po ng banal na kasulatan, 70 years old hanggang 80 years old. Sabi ng ating nabasa kanina, mga minamahal ko. 70 to 80 years old na lang ang binibigay ng dakilang Diyos ngayon. Kung sakali man, na ang lolo't lola natin ay mahigit sa 100 years old ngayon, mga minamahal, nasa biyaya na lang ng Diyos yan. Praise the Lord. Amen. Nabubuhay na lang yan, mga minamahal, sa biyaya ng mahal na Panginoon. Mga kapatid, sa awa at sa habag ng mahal na Panginoon. Thank you, Lord. Praise the Lord. Biyaya ng dakilang Diyos, mga minamahal, ang nananalaytay sa kanyang ugat. Sa panahon natin ngayon, bakit umigsi ang buhay natin? Dahil sa kasalanan, mga minamahal. No? Kawalan ng spiritual knowledge, mga kapatid. Oh. Purihin ang mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, alamin po natin, mga kapatid, bakit nga ba ako binuhay? Bakit nga ba ako nabuhay sa mundo? Ano bang nais ipagawa ng Diyos sa akin? Ngayon, mahal. Acts chapter 22 verse 14, sabi ng Bible, sinabi niya, ang Diyos ng ating mga magulang ay itinalaga ka upang mapagkilala mo ang kanyang kalooban, mga minamahal, at makita mo ang banal, at marinig mo ang isang tinig na mula sa kanyang bibig. Amen. Praise the Lord. Yan ang dahilan kung bakit tayo po'y nabuhay sa mundong ito. Yan ang dahilan kung bakit pinahiram tayo ng dakilang Diyos ng buhay. Hiningahan tayo ng kanyang hininga para tayo mabuhay, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Ano sabi ron, mga kapatid ko? Para makilala mo ang kalooban ng Diyos na nagpahiram ng ating buhay. Amen. Para makita mo ang banal. Para marinig mo yung kanyang tinig mula sa kanyang bibig, mga mahal. Upang mapagkilala mo yung kanyang kalooban, sabi niya rito. Nasaan po ang tinig ng dakilang Diyos, mga minamahal? Nasa banal na kasulatan. Amen. Word of God, yan po ang tinig ng dakilang Diyos. Yan po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya may napakamahalagang dahilan ng dakilang Diyos. Kaya niya tayo nilikha, mga kapatid. O? Mga minamahal, sabi ng Ephesians chapter 1 verse 4, before the foundation of the world, I have chosen you. Bago ka likhain, mga minamahal, sa womb ng iyong mahal na ina, mga kapatid, may plano na ang dakilang Diyos. Amen. Kilala ka na niya. Yan ang sabi ng Jeremiah chapter 1 verse 5. Mga minamahal ko. Oh, kanya lang ngayon, mga minamahal, bakit mayroong mga hindi minsan pumapansin sa Word of God, mga kapatid? Kasi nagbigay ang dakilang Diyos sa atin ng free will. Hinayaan niya tayo magdesisyon. Tayo po ang pinagdidesisyon ng dakilang Diyos kung anong future o destiny ang gusto mo. Kaya lang, mga minamahal, parang mas maraming tao po yung napapahamak kung yayakapin natin yung free will, mga minamahal. Kasi ang tao po lalong napapalayo sa dakilang Diyos. Sila po yung lumalayo sa dakilang Diyos kasi nasa isip po nila, mga minamahal, o Diyos, God is love yan.
God is love naman yan. Saka ko na lang aayusin ang obligasyon ko sa Diyos. God is love naman siya. Saka na lang ako maglilingkod. Pag-ibig naman siya. Mga minamahal. Dalawang bagay po ang pwede nating gawin, mga minamahal ko, sa ating pong katawan na ito, mga kapatid. Kaya nga ang ating pong title ay Meaningful Life, mga inmahal. Yan ang gusto ng dakilang Diyos eh. Magkaroon ng kabuluhan ang buhay natin. Hindi masayang, mga minamahal, ang mga plano ng dakilang Diyos sa ating mga buhay. Dalawang bagay. Pwede mong sirain yung buhay mo, sayangin, mga minamahal, ang buhay natin na ito sa pamagitan ng mga bisyo, mga kapatid. Or ingatan natin ang buhay natin, pagyamanin natin, ipaglingkod natin sa dakilang Diyos. Yun lang, dalawang yon. Pero nais ng dakilang Diyos, mga mahal, huwag nating sasayangin Amen. yung pagpapala ng dakilang Diyos na binuhay tayo sa mundong ito. Amen. Praise Mga kapatid, huwag nating sayangin yan. Nais ng dakilang Diyos, huwag nating sayangin yung buhay na taglayin natin ngayon. Amen. Gawin po nating makabuluhan ang buhay natin, mga minamahal, nang sa ganun po, paglisa natin sa mundong ito, mayroon po tayong magandang alaalang iiwanan, mga minamahal, sa susunod na henerasyon, mga kapatid, sa ating mga anak. Ito po ang nais ng dakilang Diyos sa atin. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Dito po, Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 11. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang ang sanglibutan sa kanilang puso, na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula ng pasimula hanggang sa wakas. Purihin ang dakilang Diyos. He hath made everything beautiful Amen. in His time. Ginawa ng dakilang Diyos ang lahat ay maganda, Amen. mga kapatid. Kasama na ang buhay natin dyan eh. Mula sa paglalang, mga minamahal, hindi ba nung sinabi ng dakilang Diyos magkaroon ng liwanag, magkaroon ng buwan, magkaroon ng araw, magkaroon ng dagat, magkaroon ng lupa, ng hayop, ng mga puno. May mga sabi ng Bible, mga kapatid, ang Diyos ay nalugod. Praise the Lord. Sa resulta, mga minamahal, ng kanyang ginawa, ang Diyos ay nalulugod, mga minamahal. So, ganun din ngayon, mga kapatid ko. Ganun din ngayon. Gusto ng mahal na Panginoon ang buhay natin maganda. Itong bagong taon, mga minamahal, ang gusto ng dakilang Diyos, maganda ang ating pong simulain, mga kapatid ko. He hath made all things beautiful in His time. In His time means, mga minamahal, kailan gaganda ang buhay natin? Pag pinaglingkuran mo siya. Amen. Mga minamahal ko, pag binigay mo ang buhay mo sa Kanya, mga kapatid, diyan gaganda ang buhay natin. Kaya nais ng dakilang Diyos gawing makulay, makabuluhan, mga minamahal, ang buhay ng bawat sa atin, mga kapatid ko. At magiging makabuluhan lamang ito, mga minamahal, kung tayo po'y maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Sabi ng Bible, for your sake, He became poor, mga minamahal, that ye, through His poverty, might be rich. Dakilang Diyos siyang maluwalhati. Nakita niya ang tao sa lupa, mga minamahal ko, alipin ng kasalanan, patungong impyerno lahat. Kaya siya mismo nagkatawang tao, mga minamahal. 1 Timothy chapter 3 verse 16, the only one God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, mga minamahal ko. Preach unto the Gentiles, mga minamahal. Receive up into glory, mga kapatid ko. Yan ang sabi ng Bible. Nagkatawang tao lang siya nung tayo tubusin sa krus ng Kalbaryo. Saka siya bumalik muli, mga minamahal, sa kanyang trono sa kalangitan, mga kapatid ko. Ganyan siya kabait. Kaya napakayaman niya, nagpakadukha siya, mga minamahal, nagsilbing servant. Nagmistulang servant, mga minamahal, alipin, para tayo po'y hanguin sa ating pong kahirapan. So for your sake, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa iyo. Siya'y nagbigay ng buhay dahil sa pag-ibig niya sa ating lahat, mga minamahal. Ayaw ng dakilang Diyos, sasayangin natin ang buhay natin. Pagpikit natin sa lupang ito, mga mahal, siyang pagdilat natin, mga kapatid ko, sa ating destinasyon. Pagpikit ng ating mga mata, papasok na tayo sa eternity, mga kapatid. Walang hanggan. Wala nang balikan yun. Mga mahal, ang buhay natin dito, mga kapatid, temporary. Mga mahal, may katapusan. Hihinto ang lahat. Pero sa kabilang buhay, mga kapatid ko, yun na po ang tunay nating buhay. Magpasawalang hanggan na yon, mga mahal. Hallelujah.
Kaya kung dito pa lang sa lupang ito, mga kapatid ko, nais mong pagdating sa kabilang buhay ay magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng dakilang Diyos. Mga minamahal, pagandahin mo yung buhay mo dito, mga kapatid. Ipaglingkod natin sa mahal na Panginoon. Sapagat, mga minamahal, ang sabi ng isang mga ngaral ng ating balalagawain, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last, mga kapatid. Yan lang ang madadala natin. Yung nagawa natin kay Kristo sa mahal na Panginoon, mga mahal. Sana po, pagdating natin sa kabilang buhay, mga kapatid, sasabihin sa atin ng dakilang Diyos, mga minamahal, masipag na alipin, pinagpalang alipin, pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatagang sanlibutan. Hallelujah. Mga minamahal, sa mga hindi naman kumikilala sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, sasabihin ng dakilang Diyos, magsilayo kayo sa akin, kayong sinumpat pa sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Mga minamahal. So ano po ang ating pipiliin, mga kapatid ko? May pupuntahan tayong destinasyon, mga minamahal. Pag natapos ang buhay natin dito sa lupa, meron tayong pupuntahan destinasyon. Heaven or hell, mga kapatid. Praise God, mga minamahal. Ay mga kapatid ko, nawa po itong 2024, mga kapatid, ay mga minamahal, maglilingkod na tayo sa dakilang Diyos natin. Kaya ang banal na kasulatan, mga minamahal, ay nag-aanyaya. Ngayon na. Huwag mo nang ipagpabukas, mga minamahal. Now is the day of salvation. Now is the accepted time, mga kapatid. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng pagtanggap. Hindi po bukas. Ang bukas, hindi ipinangako ng dakilang Diyos sa atin yan, mga minamahal. Hindi pa ipinangako yan. Wala ka pang mababasa sa Bible na bukas, mga kapatid. Ang sinasabi ng Bible, ngayon. At yung kahapon, mga minamahal, yung nakalipas na buhay natin, mga kapatid, yung kasalanan mo kahapon, o isang taon, mga minamahal, 2023, kapag naglingkod ka sa dakilang Diyos ngayon, buburahin lahat yan ng dakilang Diyos. Ganyan ang mahal na Panginoon natin. Glory to God. At doon po sa mga kapatid natin, mga minamahal, napakaraming nating nagawa, mga kapatid ko, 2023. Mga minamahal, nasa Book of Remembrance na po ng dakilang Diyos yan. Hindi na po mananakaw yan, mga minamahal. Wala na pong maluloob sa langit, mga kapatid ko. Naghihintay na yan para bigyan ka ng reward ng mahal na Panginoon. Kaya habang tayo po umaawit sa dakilang Diyos, mga kapatid, inaanyayahan natin, may mahal, yung ating mga kababayan na ngayon lamang po nakapakinig ng ating palatuntunan. Mga mahal, tanggapin niyo ang dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas. Paglingkuran natin ang mahal na Panginoon. Narito magandang awitin. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Lord Preacher, beloved Brother Nilo D. Guzman, sa salita ng ating pinakamahal Panginoon. At atin po napakinggan kung paano po natin gawin
hallelujah, na maging meaningful ang ating buhay, maging kaya-aya sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya sa aming mamalang kababayan, lalo po sa mga baguhan, may mga problema, may mga kahirapan, narito po ang alok ng ating pinakamahal Pinoon. Nais ng ating dakilang Diyos na kayo din po, hallelujah, ay pagpapalain ng ating pinakamahal Pinoon. Magkaroon ng buhay na maligaya, mayroong peace of mind, hallelujah, at lalo tigit, tiyak ang kaligtasan, hallelujah, ang langit, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamahal Pinoon. Amin po kayo inanyayahan sa punang panalangin po ng aming beloved Pastor Lista Dalmida. Tanggapin niyo po ang pag-ibig, hallelujah, ang kaligtasan na ibinibigay sa atin ng ating pinakamahal Pinoon. Sundan niyo po ang maiksing panalangin ito bilang pagtanggap at paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Sundan niyo po, o padakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilat makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamahal Panginoong Hesus. Narito po ako, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyo dakilang Diyos, at humingi po ako ng kapatawaran sa lahat-lahat ko po mga pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang sa iyo. Patawad po, mahal na Panginoon. Ayaw ko po ng buhay makasalanan. Tinatanggap kita, aking Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas niyo po ako, mahal na Panginoon, at tulungan niyo po ako, hallelujah, na ako'y makasunod sa iyo. Tulungan niyo po ako maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Praise the Lord. At kami po yung manalangin para sa inyo, opo aming pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat dakilang Diyos sa inakilang pag-ibig, sa patuloy pagliligtas, sa pangungunan panalangin po ng aming mahal na Pastor Willie Dalmida and Prophet O God. Dalangin po namin mahal na Panginoon ang aming mahal mga baguhang tumanggap sa iyo sa mga oras nito. Patawarin niyo po sila, mahal Panginoon. Marapatin niyo po, hallelujah, na magana po ang apat na reglamento ng kaligtasan. Iligtas niyo po sila dakilang Diyos, ganoon din po ang kanilang mga mahal sa buhay, at isulat niyo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, diyan siya yung karen sa kalangitan. Sa magparang pangalan ni Jesus, aming dalangin. Praise the Lord. Amen and amen. Hallelujah. At sa ating mga prayer request po, hallelujah, tayo po sumampalataya sa ating pinakamahal Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po, hallelujah, sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Sa paunang panalangin po na aking bilang Pastor, tayo po sumampalataya, tayo po tutugunin ng ating pinakamahal Panginoon. Hallelujah. Bilang po ito, pupuntak po, ipatong po natin ating kamay, isang kamay sa gadget na ating ginagamit, isang kamay sa parte ng karamdaman, kung nasaan ng karamdaman po, tayo po sumampalataya sa ating pinakamahal Panginoon. Opo, aming dakilang Diyos, narito po kami sa mga pangailangan sa iyo, ang mga prayer request, O God. Alam po namin na wala imposible sa iyo, dakilang Diyos. At bawang lahat, sa pangunang panalangin po aming bilang Pastor Willie Almeida, patawad, mahal Panginoon. Dinggin niyo po aming nilalapit sa iyo, aming mga hinaing mahal Panginoon. Aming po pinapabot sa iyo, dakilang Diyos, ang lahat po ng mahal kapatiran. Hallelujah, nagpadala ng kanyang prayer request. Ganun din po ang patuloy na umasa sa iyo sa mga oras dito. Abutin niyo po, mahal Panginoon, aming beloved Ira Do, hallelujah, nung magbumaling na po sa sipon, sa ubo at sipon, mahal Panginoon, ng kanyang pong pamilya, beloved Elisli Acosta at Joe Acosta, makapasa po sa kanilang interview for US citizenship po, mahal Panginoon, itong coming January 17 and January 30, hallelujah. Larry Riporo Jr., manumbalik po sa paglilingkod sa iyo, dakilang Diyos, at mawala na po ang kanyang bisyo, at pag-ingatan niyo po siya sa kanyang pagbumotor araw-araw, mahal Panginoon. Beloved Jerry C. Rimo, kagalingan po, mahal Panginoon, hallelujah, sa mga sakit ng tainga, at bigyan po kalakasan ang physical, mental din po, at higit sa spiritual. Beloved Larry Ripolyo Jr., na mawala na po ang kanyang ibalik sa normal ang kanyang uric acid, dakilang Diyos. Beloved Miriam Indo, mawala ang sakit, hallelujah, at dugo na labasan ng kanyang dumi, mahal Panginoon. Beloved Rodelin Balawag, hallelujah, matuloy na po sa Japan na nawang walang hadlang. Beloved Darlina Gasingan, hallelujah, na ma-solve din po ang kanyang mga problema. Doon po dakilang Diyos sa lahat po ng mga kapatiran, hallelujah, sumasabay sa oras nito. Lahat ng karamdaman ay bilangit, demons, cast out in Jesus' name. Lahat ng karamdaman, problema, cast out in Jesus' name. Be healed and be blessed. So nang dalangin ng Pastor sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa ating pagpatuloy muli, narito po aming beloved ordained preacher, Brother Nilo D. Guzman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Muli po, mga kapatid ko, tayo po ay nagtatapos sa ating pong palatuntunan sa gabing ito. At mga minamahal, ang kinin po natin, mga kapatid, ang katugunan ng ating mga panalangin mula sa ating nagmamahal na Diyos, mga minamahal. Hallelujah.
At kung kayo po mga kapatid ko ay nakatanggap na ng kagalingan sa inyong mga karamdaman, maaari po kayo mag-message sa amin mga minamahal upang ating pasalamatan ang dakilang Diyos. Mga minamahal, on the air mga kapatid ko. Purihin ang dakilang Diyos at ating maluwalhati ang ating mahal na Panginoong Kristo. Amen. At mga minamahal, muli po kami nagpapaalam sa inyong lahat. Mga kapatid, bago yan ay mula Lunes po hanggang Sabado ang ating pong programa, Jesus Miracle Hour. Dito po sa ating mga minamahal JMCIM Alas Asin, Bataan. Mga kapatid, yan ang ating pong Facebook page, mga kapatid ko. At muli po, mga minamahal, tayo po'y magpapaalam na at sa ngalan ng ating beloved Honorable Pastor Waldo Estrada Almeda, inyo balingkod simpapawid Brother Nilo de Guzman po lamang, Brother Eddie Grafani, at technical side po natin ay Joy Arascado and Cheska Sebastian, nagsasabing we love you so much po, but there is Jesus who loves you more and more. God bless you all. Good night po.